Kadugtong ito po yung tinatawag na side grafting technique. Sayon po ito ng Millennium Giant na ikinabit natin dito sa sanga ng Indian Mango. Ang magiging bunga po nito ay Millennium Giant. Hindi po hahalo dito yung lasa ng Indian Mango. Ako po si Pinoy Grafter at nagbabahagi po ako ng kaalaman sa iba't ibang grafting techniques at marketing. At dito po sa page na ito ay may mga video kung paano ito gawin. At alam po ba ninyo na kapag grafted ang seedling ninyo ay mas mabilis po ninyong mapapabunga ito sa loob lamang ng 2 taon? Hello mga kadugtong, at ngayon po ay ipapakita ko sa inyo kung paano gawin ang modified cleft grafting technique. Ito po yung technique kapag ka po hindi magkasinlaki ang sayon at ang rootstock. Kapag ka po mas malaki ang rootstock doon sa sayon. Ito po, panoorin po ninyo ang video. Kadugtong, madali lang mag-graft kung ang sayon at ang rootstock ay magkasinlaki. Pero hindi sa lahat ng sitwasyon ay nangyayari ito. May pagkakataon na mas malaki ang rootstock kaysa sa sayon. Pag ganito ang sitwasyon, ang gagamitin nating technique ay ang modified cleft grafting technique. Kagaya po sa mga naunang video na ginawa natin, lagi nating binabalutan ang sayon ng grafting tape. Ito po kasi ang paraan para hindi matuyo yung sayon habang nadidevelop yung graft union. Huwag po kayong mag-alala, kayang-kaya pong lumabas ng usbong doon sa plastic na ibinalot natin. Sa pagpili po ng sayon, kailangan po meron itong active bud. Ang active bud ay yung buko na buhay. Makikita po ninyo na doon sa bawat node ay may nakaulbok na buko. Kailangan po ay tama lamang ang gulang ng sayon. Kahit po kulay green ito, basta't matigas na, pwede na po itong gamitin. Lahat ng variety ng mangga ay pwede nating idugtong sa kahit na anong klaseng rootstock, basta ito ay mangga. Hindi po natin pwedeng idugtong ang mangga sa abokado. Hindi rin po natin pwedeng idugtong ang mangga sa santol o ang mangga sa sampalok. Kaya ang idudugtong natin sa mangga ay ang variety lang din ng mangga. Ang rootstock po na dudugtungan ay dapat ay 3 months pataas ang edad. Sinasabi ko po palagi na dapat ang sayon ay doon natin kukunin sa puno na namumunga na. Dahil iyon ang paraan para makasigurado tayo na masarap ang bunga nung idudugtong natin. Maaari din tayong kumuha ng sayon doon sa grafted seedling kahit hindi pa ito namumunga. Basta alam natin kung saan galing ang grafted seedling at alam natin na masarap ang bunga nito. Available po ang mga grafting tapes sa mga online shops. Pag may nagtatanong kung saan nabibili ang grafting tape, kadalasan nagbibigay ako ng link. At pag bumili kayo ng grafting tape gamit ng link, nagkakaroon po ako dito ng konting commission. Pag naputol na natin yung rootstock, bibiyakin po natin ito sa bandang gilid. Ito po ang paraan para mag-match yung mas maliit na sayon sa malaking rootstock. Mag-ingat lang po tayo sa pagbiyak sa rootstock. Gagawan po natin ito ng konting rocking motion para safe yung ating kamay. Sa modified cleft grafting po, mas lumalapat sa sayon yung mas manipis na bahagi ng rootstock. Kung maganda ang lapat ng sayon sa rootstock, mas mataas ang success rate nito. Hindi ko lang po nabanggit sa inyo kanina, dapat nga po pala sterilize ang ating grafting knife at ang ating mga grafting tools. Mahalaga po na sterile ang ating mga grafting tools para hindi natin maikalat kung meron man itong mga pathogens at viruses. Sa grafting po, importante din po ang cambium layer alignment. Ang cambium layer po ay ang manipis na membrane na nasa pagitan ng kahoy at ng balat. Doon po magkakaroon ng graft union ang sayon at ang rootstock. Kaya dapat po magkatapat ang cambium layer ng sayon at ng rootstock. Dito po kadalasan nagkakamali ang mga baguhan kaya hindi nagiging successful ang kanilang mga dugtong. Pwede pong diligin ng ating newly grafted seedling. Basta siguraduhin lang natin na hindi mababasa yung tapat ng graft. Gagawa po tayo ng V-cut doon sa sayon. Nalalapat doon sa ginawa nating cut sa rootstock. Kailangan po maayos yung pagkakagawa natin doon sa V-cut para lalapat ito ng maayos doon sa rootstock. Pag hindi natin nagawa ito ng maayos, isa rin ito sa magiging dahilan para hindi maging successful yung graft natin. Pag maayos na ang lahat, pwede na nating ipasok ang sayon doon sa rootstock. Bago natin ito balutin ng grafting tape, siguraduhin natin na magkatapat yung cambium layer ng bawat isa. Pag naka-align na ang cambium layer, pwede na natin itong balutin ng grafting tape. Sa mga tropical country gaya ng Pilipinas, pwede tayong mag-graft ng mangga buong taon.
pero ang pinakamataas ng chance ng success rate ay ang December to March. Pwede rin po tayo maglagay dito ng growth hormone. Pwede rin naman po na hindi. Nasa inyo po yun kung gusto ninyo. Ako po ang ginagamit ko ay yung ANA Growth Promoter. At pag po kinlik ninyo yung link na ibinigay ko, nagkakaroon din po ako rito ng kaunting komisyon. Maganda pong libangan ang grafting mga kadugtong, masaya lalo na kapag nakita natin na lumabas na yung unang usbong nito. At lalong mas masaya kapag namunga ito after 2 years. Ang grafting process po na ito ay pwede rin natin gamitin sa iba't ibang halaman. Pwede po natin itong gamitin sa avocado, sa lansones, sa rambutan, at sa iba pang fruit-bearing trees. After po nating mabalutan ng grafting tape, pwede po natin itong lagyan ng date para huwag nating makalimutan kung kailan natin ito ginawa at kung ano yung variety na ginamit natin dito. Kadalasan po ay maghihintay tayo ng 1 buwan bago natin malaman kung successful yung graft na ginawa natin. Meron pong pagkakataon na 1 month na pero hindi pa rin lumalabas yung unang usbong. Pero huwag po tayong mawawala ng pag-asa hanggat kulay green yung sayo natin. Huwag muna nating ilalagay sa direct sunlight ang bagong graft natin. Pwede natin itong ilagay sa bright shaded area. Kung ang seedling natin ay nakatanim sa lupa at hindi natin ito maililipat ng pwesto, pwede natin itong lagyan ng aluminum foil para proteksyon sa direct na sikat ng araw. Pwede rin natin itong lagyan ng supot ng ice candy bilang proteksyon din naman sa ulan. Kung tama ang kondisyon ng ating grafting materials at nakisama ang panahon, ganito ang magiging resulta ng graft natin after 1 month. Kadugtong kung sa tingin ninyo ay informative ang ganitong klase na content, huwag po ninyong kakalimutang mag-like, mag-follow at pakishare na rin ng mapanood ng iba.